Eto panoorin niyo 'to. Nagulat si Marcos. Tignan natin, kasi dito nagulat siya na bakit daw maraming nasirang flood control. Panoorin muna natin 'to. Ang daming nasira na sa flood control. Uh, Ang tagal na itong mga ito eh. They survived yes, many years ago. typhoons and floods already before. Bakit? Ito yung mga, these are the dikes that were built long time ago, yung Yeah. mga karamihan, Mr. President. Yes. So, Dikes daw na built long time ago. Wow. How can we avoid this kind of damage kung magkaroon ng similar typhoon ulit? Because before sa mga typhoon hindi nasira ito eh. Panahon ko pa ito eh. Panahon ko pa ito. Mga ibang slope protection dito. Matibay naman na pag nagbabago hindi naman nasisira. Ba't kaya nasira ngayon? I think silted yung riverbed. Yeah. So, there is a tendency for the water to overflow. And when it comes back, doon ho na-erode yung... Yun ang gusto kong malaman. What changed? What changed? Why did these survive before? Now, why did they not survive? What is may yung sa dami ng tubig? Nung lumilipad kami, grabe na pala ang siltation dito. Oh. I've never seen them this shallow. In all the time that I spent here in Ilocos. Okay. Diyan palang budol na. Bakit? Kasi tignan ninyo bago natin tignan yung full context niyan. Eto, may proyekto, sabi niya matagal na raw yan, pero eto etong liitan ko yung context. Tingnan niyo to. Ayan. Ano ba ito? Ito po ay flood control or river wall project sa Vintar sa Ilocos Norte. February 1 yan, ang date niyan. Pero kung titignan ninyo, nabudgetan na ito under 2022 GAA. No? 2022 GAA. So yung project na ito implemented or started siya ng 2023 or even finished ng 2023 kasi nakita nyo naman, ayan yung picture tapos na nga yan eh. Feb 2023 yan. Magkano ang budget? 44 million. Okay? Funded under GAA. So, hindi totoo yung sinasabi ni Marcos na matagal na raw yan. Sa tingin ko nga ang nangyayari dito every year eh. Simula nung Marcos administration. Siguro every year na ginagawa nila ito na class A or low class yung kanilang yung quality ng kanilang paggawa para every year or every typhoon may masisira para meron na naman silang budget. Okay? Another budget after budget after budget kapag nasira. Parang yung mga kalsada natin, 'di ba na okay naman yung kalsada, pero bakit binubutasan? Tapos gagawin ulit. O syempre, pag gagawin ulit, another budget na naman. Budget na naman 'yun. So sa tingin ko ganun yung nangyayari kasi as you can see, ito po ay na-budgetan na ng 44 million noong 2022 GAA and it was made for 2023. Kasi kung titignan ninyo dito, ito, yung ngayon lang na bagyo, itong bagyo lang na ito. Ayan Vintar, Ilocos Norte, ito po yung flood control. Ayan di ba na-budgetan niya ng 44 million? So paano po nangyari? Ito po kasi yung full context nung nakita ninyo kanina. Ito yun. Yung flood control na sinasabi. The Bintar Flood Control Program, actually, malaki yung damages din doon. Ito, payas na nga ako. Paano nangyari yun? 44 million ang budget nito nung last year lang. Ito, Anyway, at this point in time, Mr. President, we are now in the process of validating all the damages so that we can come out with the cost, the real cost of restoration. Binavalidate na naman daw nila yung real cost ng damage para mag-restore ulit sila. Another budget na naman. Budget. That we have agreed with OCD to Hindi nga to yung Build Better More na BBM. Budget more. work out anytime soon, Mr. President.
Dito na magtaka itong pangulo na ito. Bakit ang daming nasira na sa flood control? Many of these, Matagal na itong mga ito eh. They survived many yes, many years ago. typhoons Nag-survive pero binadgetan last year, 44 million. and floods already before. Bakit? Ito yung mga, these are the dikes that were built long time ago, yung Yeah. mga karamihan, Mr. President. Yes. So, Tignan niyo yung sisisihin nila dito Kasi nung nakaraang baha, sinisi nila yung mga tao daw. Sinisi yung mga tao at saka yung climate change. Nung nakaraang malakas na bagyo din, sinisi yung malakas na hangin. Oo. Well, they're just you'll just have to rebuild them with a new way. Rebuild budget. How can we avoid this kind of damage kung magkaroon ng similar typhoon ulit? How can you avoid corruption? Kung ano yung budget, yun yung ilalagay ninyo. Kasi eto 2 months ago, nagbigay ka ng direktiba. Anong direktiba mo? Ito, tingnan mo. President Ferdinand Marcos Jr. directed on Tuesday, July 30, disaster response agencies to ensure that Filipinos receive timely warnings about incoming typhoons. The president said during the sectoral meeting in Malacanang that along with these is the clear instructions on what actions to take and where the residents will seek shelter or assistance. So, 2 months ago, July pa ito, nagbigay ka ng direktiba pagkatapos kang ma-fact check ng baha. Pagkatapos kang ma-fact check, nagbigay ka ng direktiba. Kamo, na ayusin nilang trabaho nila. So, July, August, September, tas October na ngayon, 3 months ago pala. Ano nangyari doon sa direktiba mo? Bakit hanggang ngayon? Sirang-sira yung mga flood control. Nagtaka ka pa. Di ba nga nung SONA mo, anong sinabi mo? Anong sinabi mo nung SONA mo? Pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Binabantayan Mahigit daw. 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Tapos, a few moments later, nagtaka ka? Because before sa mga typhoon, hindi nasira ito eh. Panahon ko pa Na-fact check ka na nga, nagtaka ka pa? ito eh. Itong mga ibang slope protection dito. Saka nagtataka ka, kayong mga dekada na kayong namuno dyan sa Ilocos. Hindi nga ninyo maayos-ayos yung lugar ninyo. Tapos itong flood control, taka ka pa? Parang kine-question mo ata yung sila. And even yung current governor na si Matthew Manotoc. In front of Matthew Manotoc, nagtaka ka? Ibig sabihin, incompetent din yung si Manotoc. Marcos, since nung bumalik kayo ng Pilipinas, kayo ang namuno dyan. Tapos nagtaka ka? Matibay naman. Sinabi mo, matibay nung kayo. Panahon mo pa yan? O paano nangyari? Bakit sira? Pag nagbabago, hindi naman nasisira. Ba't kaya nasira ngayon? I think, Mr. President, there are two things, there are phenomenon. Actually, kasi baka nag-overflow kasi yung water and brings up the dun sa other side. So, dito maghanap silang ng sisisihin. Okay. Because of silted na yung riverbed. Dahil silted daw. Yeah, yun. That's the other thing. Silted yung riverbed. Yeah. So, there is a tendency for the water to overflow. And when it comes back, doon ho na-erode yung... So, naghanap sila ng sisihin. Naghanap pa sila ng titihin. Kung titignan natin itong na ito, ayan ang gusto nilang sisihin ngayon, silted daw. Parang ganito yan Dahil itong parte daw na ito, umangat daw. Parang may mga lupa na umangat daw. So itong flood control na ito, nagiging walang silbi daw kasi instead na mababa dito,
tumaas kasi may mga lupa-lupa daw na dito. So parang silted. Black daw ito ngayon. So kapag umangat yung tubig, dito na daw dadaan yung tubig, kaya ibinababa daw itong diba? Ang galing ng engineering ninyo. Kung sisihin pa ninyo yung pagiging silted ng lugar ng flood control na yan, ang galing pala ninyong mag-engineer. Naging engineer pa kayong natawag tapos hindi nyo na solusyonan kung silted man yan. Wala man lang dredging na nangyari. Hindi man lang ninyo hinukay at tinanggal. Ano nangyari sa direktiba ng Pangulo? Na sabi dapat very prepared tayo. Yung disaster preparedness natin. Hindi na ako magtaka kasi sinabi ba naman yung mahigit 5,000 ayan. Sa buong bansa. Higit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa.